Nag-start po yung pagiging like ko kang Aldin mula nung nag-umpisa yung Aldab. Yung mga panahon na yun is very exhausted ako. Every time na may show or may punta dito si Aldin, pinupuntahan ko po siya. Nakikita ko yung pagmamahal ni Aldin sa pamilya niya. Doon ko po siya na talagang nagustuhan. Yun po yung unang kita namin ni Aldin, nagkaroon ng meet and greet. First concert niya po dito sa Hong Kong noon. I love you, Alden! Meron kaming picture noon ni Aldin na hinawakan ko talaga yung abs niya dun sa loob talaga ng hotel room niya. Ngayon, nandito tayo sa airport sa Pampanga dahil meron tayong iso-surprise na isang supporter or fan ko po. May iso-surprise tayo po. Quiet lang po tayo. Kunyari, hindi nyo po ako kilala. Joke lang. Awit ka na dyan, ha? As of now, inihintay natin si Abby. Mga 45 years na ako nakatayo dito. Wala pa rin siya. Joke lang. Yan o, kita nyo may mga standian dyan, pati dun sa taas. So akala niya standee lang yung sumalubong sa kanya, pero ang hindi niya alam, ako ang tunay niyang ama. Ayan yata si Abby. Hindi niya alam, pinaghahanap na siya ng batas. Abby. Halika mo na dito, Abby. Welcome home. Welcome home. Thank you. Oh, ito, bigyan kita ng flowers. Thank you. At saka bigyan din kita na... Adit, nakita na daw tayo sa Hong Kong. Many times. Many times? Oo, nandun ako nung shooting unit. Every time na nag-Hong Kong kayo sa hotel, pinupuntahan kita. Grabe naman yung pagpunta mo sa hotel, baka iba yung isipin. Hindi, joke lang, hindi. Ako lang dati madalas pumupunta kang Aldin kung nasaan siya eh. Pag every time po na pumupunta siya ng Hong Kong. Ako naman yung pumunta sa'yo. So, alam mo ba na marami akong hinandang sorpresa sa'yo ngayong araw? Hindi ko alam. Ano ba yan? Naiya ako. Hindi, halika na. alam Ako na ba magbubuhat nito? Kung alam ko lang, hindi sana nagbihis ako. Hindi ba? Ay, hindi po. Sana po Nakabihis ka na. Bye-bye. Kinilala ang Pampanga bilang Christmas capital of the Philippines. Kapag Kapaskuhan, #1 talaga ang Pampanga sa paggawa ng mga magagandang lanterns. Ito yung parang nagiging identity ng Pampanga pagdating sa mga Christmas ornaments. Man, Naks. Parang ang layo sa akin kaninang sinundo ko sa airport Ready na. Tingnan nga, ikot nga, isang ikot nga. Oh, panis, let's go. So ready ka na? Mukhang ready ka na, Abby, sa ating holiday for today. Halika, ako ready na rin eh. Let's go! Meron na tayong time together dito sa tren na to. Tara, sakay tayo? Let's go! Kaya? Up, ya! My goodness. Ayun na, nakakatakot! Hindi naman ako. Ano yung naging difference ng Pasko mo nung nag-start ka magtrabaho sa Hong Kong kesa nung nandito ka pa? Sa Hong Kong kasi, ang Pasko is parang ordinary days. Magsisimba ka lang, kung day off mo, kung hindi, trabaho. Pag Pasko, yung mga Pinoy, nagsasama-sama din sila. Opo. Yung po nagki-Christmas party din, ganun. Nagsalo-salo. Ganun din ako nung bata eh. Kasi nung time naman yun, wala naman din kaming pera na pang-celebrate na pagkakataon na tayong makapasok sa showbiz. Mas naging memorable yung mga Pasko na naranasan ng family. Ikaw ba nakakauwi ka ba every Christmas? Hindi po, pero lately po may chance na nakakauwi ako. If pwede kang pumili ulit ng choice, ano sana ang gusto mong maging?
wala akong pinagsisiyan sa mga nangyari. Everything po na nangyari sa buhay ko, chincheris ko po. Wala po ako Parang pinapanood nyo talaga ako. Parehos kami ng mga sinasabi. Wala kung papipiliin ako ulit. Etong profession pa rin ang pipiliin ko. Yay! Pagbilan nga po kami. Hello po, Merry Christmas. Hello po. Ang sarap naman yan! Kumakain kami nito after ng simbang gabi. Marami ba nag-flashback? Sarap. Sarap. Sa tingin mo, anong age makakapag-settle down? Feeling ko 35. Bata pa naman mo.